Mga minamahal, muli mga kapatid, tayo dadako sa ating pong aralin sa umagang ito. Ngunit bago yan, nais kong ipaabot muna ang aking pinakamatas na papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito. At nagbibigay galang po ako, ngayon mahal, at pagbati sa ating minamahal at ginagala ni Evangelista Will Estrada Almeda, ng propeta ng ating dakilang Diyos na buhay. Ngayon mahal ang kanyang beloved children, the Almeda family, at patuloy nating inaalaala ang mga aral at turo po mula sa ating minamahal, Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating beloved Mama Dear, sa lahat ng kanya pong mga turo at aral na siyang naghubog sa atin, mga minamahal, upang abutin po natin, maabot, mga mahal, at marating itong pinagpalang buhay. Praise God. Lahat muna magsabing, praise the Lord, mga mahal. At sa lahat na aking mga kasama sa dakong itong mga kapatid, ating beloved mga preachers, mga elders po natin, ating mga choir members, musician, at sa ating mga technician, IT group, sa lahat po ng ating minamahal na kapatiran, at sa ating mga bisita sa umagang ito, mga mahal. Ganon din sa ating mga kasama na nagpupuri sa ating dakilang Diyos sa kanilang mga tahanan. Praise God, mula sa ating bansa hanggang sa labas ng ating bansa. Mga kapatid, pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga mahal, taas natin ating mga kamay. Tayo po'y dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, O Diyos, naribalingkod, mahal na Panginoon, sa ganang akin wala akong magagawa, O Diyos. Sa panalangin po ng iyong mahal na propeta, mahal na Panginoon, and beloved Honorable Pastor, ang banalo Diyos, pinsanan, paggabay mo balingkod, sa ganang akin wala akong magagawa, mahal na Panginoon. O Diyos, narito ko, mahal na Panginoon, upang gamitin mo, O Diyos, instrumento para sa mga pagkapala mo sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, minsan pa, mahal na Panginoon, langisan mo yung salita, O Diyos, alis mo hadlang sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, I bind the power of darkness, the hindrances, unbelief and doubt. Cast out in Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, may mahal. Purihin natin dakilang Diyos. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, buksan natin ang ating mga Bible, mga kapatid. Sundan niyo po ako sa ating aralin sa gabing ito, sa umagang ito. Exodus chapter 6, verse 6. Therefore, say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. Praise God. May Tagalog po tayo niyan. Kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, ako'y si Jehovah, at aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga atang sa mga Egyptyo, at aking hahanguin ko kayo sa pagkaalipin sa kanila, at aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may dakilang kahatulan. Pagpalain po ng ating dakilang Diyos, mga mahal, ang kanyang salita sa umagang ito. At ang ating pong title, mga kapatid ko, ay The Arms of God. Ang bisig ng ating dakilang Diyos. Therefore say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them. Sinabi na sa English, mga mahal, I am the Lord. Sa Tagalog po, Jehovah. Mga minamahal, ang original, mga kapatid ko, ay ang English, mga kapatid. I am the Lord. Ako ang Panginoon. Ako ang Panginoon, sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At ilalabas ko kayo mula sa pagkaalipin sa Ehipto, mga kapatid ko. Yung Old Testament po, mga minamahal, itong Exodus, mga minamahal, ito po ay pattern, shadow or pattern ng church sa ating pong panahon ngayon, mga minamahal. At makikita natin dito, kapag tayo po'y nagbabasa ng Old Testament and New Testament, mga kapatid, makikita natin kung malalaman natin paano natin paglilingkuran ng ating dakilang Diyos ng tamang paglilingkod, mga minamahal. Sabi po sa Tagalog, sasabihin mo sa mga anak ni Israel, ako ang Panginoon, at aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo. Hanguin ko kayo, sabi ng ating dakilang Diyos sa pagkaalipin. Ang kinakausap po dito ay mga Israelita na pinangunahan po ni Moses. Yung bansang Egypt, mga minamahal, na umalipin sa mga Israelites noon, mga kapatid ko. Sabi ng Bible,
pinalaya ng mahal na Panginoong Sus, mga minamahal, ang Israel, at gumalaw ang kamay ng Diyos, mga minamahal. Amen. Inunat ng ating dakilang Diyos yung kanyang kamay, mga minamahal, na kanyang pinalaya ang Israel, mga kapatid ko. Habang inuunat ng ating dakilang Diyos yung kanyang kamay, pinapalaya ang Israel, mga minamahal, iniunat naman ng ating dakilang Diyos yung kanyang kamay laban po sa bansang Egypt sa pamamagitan po ng 10 salot. Mga minamahal, kung mababasa mo yung Exodus chapter 7 hanggang chapter 12, mga minamahal ng ating mga Bible, yung 10 salot diyan na binigay ng ating dakilang Diyos sa Egypt, mga minamahal. Sa una, nagpakita ang ating dakilang Diyos ng salot, hindi na tinag yung hari ng Egypt, si King Pero. Matigas ang kanyang puso, ayaw niyang palayain ang Israel. Israel is the chosen nation of God. Mga mahal. Marami siyang mga pinakitang mga himala, 10. River turned to blood, fishes die, the river smells, the people are without water. Pagkatapos po, mga minamahal, nung ang mga ilog ay ginawang dugo, yung frogs naman, yung mga palaka, mga kapatid ko, complete cover the land of Egypt. Buong kalupaan, buong bansang Egypt, mga minamahal, pinuno ng mga palaka ng ating dakilang Diyos. Pangatlo, lies. Yung lahat ng alikabok ng Egypt, ginawa niyang kuto. Talagang mga minamahal, mula sa simula hanggang sa matapos yung 10 salot, mga minamahal, ay talagang sinalot ng husto yung Egypt. Yung mga langaw, mga minamahal, kinover po ang buong bansang Egypt. Livestock, yung kanilang mga hayupan, mga minamahal, lahat ng kanilang mga hayop, dinestroy ng ating dakilang Diyos. But, sabi ng Bible, none of the Israels is even sick. Hindi po nagkasakit, mga minamahal, yung Israel. Mga minamahal, yun pong pang-anim ay horrible boils. Yung kakilakilabot na mga bukol ang dumapo sa lahat ng tao, mga minamahal, sa Egypt. Hail, granizo. Umulan ng granizo galing sa langit. Locust, darkness, kadiliman sa buong Egypt, mga minamahal. At huli, death of firstborn. Nangamatay po lahat ng panganay, mula sa panganay ng hari hanggang sa panganay ng mga hayop. Lahat, mga minamahal, nangamatay. Sa unang salot po na binigay ng ating dakilang Diyos kay King Pero, hindi po na tinag si King Pero, mga minamahal. Hanggang sa ikasyam na salot, mga kapatid ko, hindi na tinag si Pero, matigas ang puso. Pero, nang ikasampung salot ng mga minamahal ang ibinigay ng ating dakilang Diyos sa Egypt, mga kapatid, wala na pong nagawa si Pero. Bakit lumambot ang kanyang puso? Wasak na ang Egypt. Giba na ang Egypt, mga minamahal. Natira na lamang silang mag-asawa at ilan sa kanyang mga tauhan, mga kapatid ko. Amen. Wala nang nagawa ang hari, mga minamahal, kundi palayain yung Israel. Dahil kamatayan na po ng lahat ng mga panganay ng Egypt ang ibinuhos po, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Amen. Sabi ng Bible, may mahal, Exodus chapter 9, verse 13 hanggang 15, mga kapatid ko. Makikita nyo rito, may mahal, and the Lord said unto Moses, rise up early in the morning and stand before Pharaoh and say unto him, thus said the Lord God of the Hebrew, let my people go, that they may serve me. For I will at this time send all the plagues upon thine heart, and upon thy servants, and upon thy people, that thou mayest know that there is none like me in all the earth. Amen. Bigyan natin sa Tagalog kung mayroon tayo, beloved. Meron ba tayong Tagalog niyan? Wala pa. Mga minamahal, ang sabi ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, gumising ka, bumangon ka sa kinaumagahan and stand before Pharaoh. Ito ang Tagalog. Sinabi ng Panginoon kay Moses na bumangon kang maaga sa kinaumagahan at tumayo ka sa harap ni Pharaoh
at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, payaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. Sapagkat ngayon ibubugso ko na ang lahat ng aking salot. Tingnan niyo ang galit ng Diyos, mga mahal, sa iyong puso at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan upang iyong maalaman na walang gaya ko sa buong lupa. Sapagkat ngayon iniunat ko na ang aking kamay upang salutin kita at ang iyong bayan at nawala ka na, upang mawala ka na sa lupa. Yan ang ibig sabihin yan, may mahal. Dati pala noon, mga kapatid, nung unang panahon pa ng Old Testament, mga minamahal ko, nung wala pa tayo sa mundo, dati na pong iniuunat ng ating dakilang Diyos yung kanyang kamay sa tao. Say, praise the Lord. Kung ang tao po, mga minamahal, ay hindi po magbibigay ng luwalhati sa kanya, mga kapatid ko. Kung ang tao po ay mamumuhay sa kasalanan at hindi po kikilala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng Bible, mga kapatid ko, iniuunat ng ating dakilang Diyos yung kanyang braso, yung kanyang kamay sa tao. Mga kapatid, sa dalawang bagay. Kapag nakalugod tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, inuunat niya yung kanyang kamay sa ating buhay para tayo ipagpalain. Sabi ng ating mahal na Panginoon, anak, lahat ng hipuin ng iyong kamay, babasbasan ko. Amen. Say, praise the Lord. Sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, lahat ng aapi sa iyo, ipagtatanggol kita. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kung paanong ako'y sumakay Moses, ako'y isa sa iyo, sabi ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tingnan natin ang Exodus chapter 12, verse 12 and 13. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao o maging hayop, at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. At ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. At pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo, at walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo, pananakit ko sa lupain ng Ehipto. Glory to God. Dalawang bagay. Iniunat ng ating dakilang Diyos yung kanyang braso, yung kanyang kamay sa Ehipto para manalot, para magpadala ng salot. Iniunat naman ng dakilang Diyos yung kanyang kamay sa mga anak ng Diyos, mga minamahal, para pagpalain ang anak ng Diyos. Say amen. Praise the Lord. Kapag inunat ng ating dakilang Diyos yung kanyang kamay sa tao, may mahal, para humatol, binibigyan naman niya, mga minamahal ko, ng proteksyon yung kanyang mga anak. Glory to God. Glory to God. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kasi po, mga minamahal, sa dako ng Egypt. Sa Egypt po, mga kapatid, sa loob po ng Egypt, may lugar doon na iniiwasan po ng spirit of death, ng salot. Nung papatayin na ng ating dakilang Diyos, yung mga panganay ng Egypt, mga minamahal, merong isang lugar doon, mga kapatid, na hindi po dinaanan ng salot. Iniiwasan po yun ng salot. Ang tawag po doon, spirit of death. Kapag dadaanan po, mga minamahal, yung bahay ng Egyptian, kasahan mo, mga kapatid, maghiyawan, mag-iyakan po yung bahay na yan. Bakit? Pagdaan po ng spirit of death, patay ka agad yung panganay. Yan ang story ng Bible. Kaya habang, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos nasa isang lugar lang, mga kapatid ko, sabi ni Moses, huwag kayong lalabas ng bahay. Amen. Huwag kayong lalabas ng bahay. Sa gabing ito, sinabi ng Panginoon sa akin na magpapasapit siya ng salot sa lahat ng Ehipto sa bansang ito. Mga pinili ng mahal ng Panginoon, huwag kayong lalabas ng bahay. Amen. Parang panahon natin, ano po? Walang lalabas ng bahay. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, isang lugar, mga kapatid ko, na iniwasan ng spirit of death. Gosen ang pangalan niyan. Doon lang ang Israel. Habang nasa loob sila ng bahay, habang kumakain sila, mga minamahal,
Naririnig nila mga kapatid ko, isa-isa, bawat bahay ng mga Egyptian, naghihiyawan sila, nagmourn. Alam niyo ba yung mourn, mahal? Hindi man iyak yun eh. Hinagpis, dalamhati, pagtangis, mga mahal. Yung pagtangis na parang mapuputol yung kanilang mga bituka, mga minamahal. Sa hirap, sa kanilang pag-iyak, pag-ungol, mga minamahal. Imagine, mga minamahal ko, isang buong kaharian, isang buong bansa na Egypt, mga minamahal. Mamatay lahat ng panganay. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, hindi basta-basta yon. Habang naghihiyawan po, mga minamahal, ang Egypt, yung mga anak ng Diyos naman, umaawit sa loob ng kanilang bahay. Nagpupuri, mga minamahal. Purihin ka, mahal na Panginoon. Napakabait mo, napakabuti mo sa amin. Habang humihiyaw, mga minamahal, ang buong Egypt, naghihinagpis. Ang mga anak ng Diyos naman, tumutulo ang luha sa presensya ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, hallelujah, napakabait, napakabuti ng dakilang Diyos. Amen. Amen. Kaya, mga minamahal, makakita ka ng mga anak ng Diyos ngayon, talagang sisikapin, pipilitin na makapagsamba sa mahal na Panginoon Diyos. Kasi nag-uumapaw po yung pag-ibig ng mahal na Panginoon mga minamahal. Amen po ba mga kapatid ko? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Ang ating mabait na Diyos, mga minamahal, naglalapat siya ng kahatulan sa tao sa lupa. Kapag siya po'y nagpapakilala sa tao. Kapag pinapakilala niya yung galit niya. Mga minamahal. Kapag ang alam mo sa Diyos, sa mahal na Panginoon, ay pag-ibig lang siya. Isang side lang, mga minamahal, ang alam mo sa Diyos. Kapag ang mahal na Panginoon, ang alam mo lang ay God is love, hindi mo pa siya lubos na nakikilala. Mga minamahal, may pag-ibig ang mahal na Panginoon at may galit ang Diyos. Amen po. Kaya ang dakilang Diyos, naglalapat siya ng kahatulan sa tao sa lupa kung siya'y magpapakilala ng kanyang galit. Kung mabasa natin yung Ezekiel chapter 25, verse 11. And I will execute judgment upon Moab, and they shall know that I am the Lord. Ako'y maglalapat ng kahatulan sa Moab at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Ezekiel 38 verse 22. 38 verse 22 ng Ezekiel, mga mahal. Tingnan nyo, mga kapatid. And I plead against him with pestilence. Tingnan natin to. With pestilence and with blood. And I will rain upon him and upon his band and upon the many people that are with him an overflowing rain and great hailstone, fire, and brimstone. Tingnan natin sa Tagalog yun. Ako'y makikipaglaban sa kanya sa pamamagitan ng salot at ng dugo at pauulanan ko siya at ang kanyang mga pulutong at ang maraming bayan na kasama niya ng napakalakas na ulan at ng mga malaking graniso ng apoy at ng asupre. Praise God. Ako'y makikipaglaban, sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Against him with pestilence. Ako'y against sa mga tao, sabi niya, mga minamahal. At ako'y makikipaglaban sa kanila. I will plead against him with pestilence. Ano po ba yung coronavirus? Isang uri ng pestilence. Nakikinig po ba kayo? Kaya coronavirus, may mahal, hindi natin nakikita yan. Hindi nakikita yan. Meron nga tayong kapatirang doktor, may mahal, katatapos lang niyang mag-message sa akin. Sabi niya, beloved brother, ipag-pray niyo ako please. Kasi naka-admit ako ng isang positive sa COVID-19. Nasa hospital po sila. Frontliner, may mahal. Sabi ko, hindi kayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Walang anak ng Diyos na napahamak. Dahil may nananalangin sa atin ng propeta ng Diyos. Amen. Proteksyonan kayo ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya yung coronavirus, mga minamahal, kaya pang lutasin ng tao yan Coronavirus. Mga minamahal, pwede pa Pero, mga kapatid, darating po ang panahon
na magpapasapit ang ating dakilang Diyos ng kasakunaan sa lupa, mga minamahal, na hindi na kayang lutasin ng talino ng tao. Darating ang panahon, mga minamahal, nang ipapasapit ng ating dakilang Diyos sa lupa, yung hindi na kayang lutasin ng tao. Kahit siyensya, mga minamahal, coronavirus wala pang gamot. Amen. Praise the Lord. Pero kapag nandito ka sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi ka lalapitan, may mahal ng coronavirus. Bakit? Si Satanas nga ang demonyo eh. Lahat ng demonyo, may mahal, sa impyerno. Hindi kayang gibayin ng church eh. Sabi ng Matthew 16:18, "Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Hindi kayang gibain ni Satanas ito, may mahal. Church of the living God. Puspos ng Espiritu ng Diyos ang mga tao nandito. Templo ng mahal na Diyos, may mahal. Amen? So, praise the Lord. Bagaman hiwa-hiwalay po tayo ngayon, mga minamahal. Ang iba, marami sa atin nasa kanilang mga tahanan. Pero hindi kayang gibain ni Satanas ang Church of the living God. Kahit hiwa-hiwalay tayo, mga minamahal. Naghiwa-hiwalay lang tayo sa physical. Pero mga kapatid, yung church, mga minamahal, yun po yung tao na binago ng ating dakilang Diyos. Humiwalay man, nasa inyong mga tahanan man, mga minamahal, ngunit ang puso natin nakasentro sa mahal na Panginoon. May mahal, nagpupuri sa ating dakilang Diyos, sumasabay kayo sa amin. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mga kapatid, napakapalad po natin. Amen. Walang ibang pinakamapalad na tao, mahal, kundi yung mga Kristiyanong kinasyahan ang Espiritu ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Mga kapatid, paano ba ibinababa ng ating dakilang Diyos yung kanyang galit noong unang panahon? Alamin po natin, mga minamahal. Para nang sa ganon, mga kapatid ko, ay meron tayong kaalaman patungkol po sa nangyari nung panahon, mga minamahal ng Old Testament. Kasi, hindi lang love ang mahal na Panginoon eh. Mga minamahal, marunong siyang magalit. Unang-una, mga kapatid, binaba ng ating dakilang Diyos yung kanyang galit noon. Pag nagalit siya sa tao noon, may mahal, ipinapangalat niya yung mga buto ng mga tao. Pinupuksa niya yung mga tao. Kung nagkakalat yung mga buto. Tingnan niyo yung 2 Kings, chapter 23, verse 14. "And he break in pieces the images, and cut down the groves, and filled their places with the bones of men. At kanyang pinagputol-putol ang mga haligi na pinakaalaala at pinutol ang mga asera, sa Diyos-Diyosan po yan, at pinuno ang kanilang mga dako ng mga buto ng tao." Psalms 53, verse 5. "There were they in great fear, where no fear was. For God hath scattered the bone of him that encamped against thee. Thou hast put them to shame, because God hath despised them." Dooy na nga pasamalaking katakutan sila na hindi kinaroroonan ng takot, sapagkat pinangalat ng Diyos ang mga buto niya na humahantong laban sa iyo. Tingnan nyo. Yung inilagay sila sa kahihiyan sapagkat itinakwil sila ng Diyos. So hindi po nagtatangi ng tao ang ating dakilang Diyos. Kung sino yung gusto niyang hatulan, hahatulan niya. Wala pong favoritism ang mahal na Panginoon, mga mahal, kapag nagkasala ang tao, parurusahan niya. Nakikinig po ba kayo? Kahit sino, tingnan nyo, Jeremiah chapter 8, verse 1. "At that time," unawain natin ito, may mahal. "At that time, said the Lord, they shall bring out the bones of the kings," mga hari, "and the bones of his princes, and the bones of the priest," yung mga nagdadala ng word of God noong araw, "and the bones of the prophets, and the bones of the inhabitants of Jerusalem out of their grave." Tingnan nyo. Walang tinatangi, mga mahal. Sa panahong yaon, sabi ng Panginoon, ay ilalabas nila ang mga buto
ng mga hari sa Juda at ang mga buto ng kanyang mga prinsipe at ang mga buto ng mga saserdote at ng mga buto ng mga propeta at ang mga buto ng mga nananahan sa Jerusalem mula sa kanilang libingan. See? Ganyan pala ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ano pa sinabi ng Bible, mga kapatid? Ezekiel 6:5. Chapter 6, verse 5. Isulat niyo po, mga minamahal. And I will lay the dead carcasses of the children of Israel before their idols. And I will scatter your bones round about your altar. Grabe ang galit na malapang nandito. Aking ilalapag ang mga bangkay ng mga anak ni Israel sa harap ng kanilang mga Diyos-Diyosan. At aking ikakalat ang inyong mga buto sa palibot ng inyong mga dambana. Terrible, mga mahal. Grabe ang galit ng mahal na Panginoon. Anong kasalanan po, mga mahal, ng mga tao nun? Pinangalat ng mahal na Panginoon yung kanilang buto. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang dakilang Diyos, mga minamahal, siya po'y espiritu. Hindi siya nakikita. Sabi ng John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay espiritu. At lahat ng sasamba sa Kanya, kinakailangan sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Ano pa po, mga minamahal ko? Bukod po dun sa pinapangalat ng dakilang Diyos yung mga buto ng mga taong ayaw magmahal sa Kanya, mga kapatid. Pangalawa po, nagpapadala siya ng mga disease. Nagpapadala siya ng mga sakit. Mga sakit na hindi na po kayang pagalingin ng siyensya. Mga minamahal. Tingnan nyo, mga kapatid ko. 2 Chronicle, Tagalog. 2 Chronicle chapter 21 verse 18, mga inmahal. At pagkatapos ng lahat na ito, ay sinaktan siya ng Panginoon sa kanyang tiyan na walang kagamutang sakit. Ano yun? Binigyan siya ng mahal na Panginoon ng sakit. Sabi ron, yung karamdaman, mga minamahal ko, na wala ng kagamutang sakit. Grabe yan, mga minamahal ko. Pangatlo po, drought. Yung tagtuyot, mga minamahal, yan ang binibigay ng ating dakilang Diyos sa mga tao noong unang panahon. Kapag gusto niyang ang mga tao, mga minamahal, ay gusto niyang ipahamak na yung mga tao, mga kapatid. Ililigtas niya yung kanyang ililigtas, mga minamahal. Nagpasapit siya ng drought, mga minamahal, ng tagtuyot sa panahon ni Prophet Elijah. 1 King chapter 17 verse 1, mga minamahal, sabi rito, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Mga minamahal, sabi niya, mga kapatid ko, ako'y magpapasapit ng tagtuyot sa buong daigdig. Walang hamog, walang ulan, mga minamahal, na darating sa mga taong ito. Ilang taon po yon, mga minamahal, kung sino nakakaalam? Ilang taon, mga kapatid? Sabi ng 1 King chapter 18 verse 1, and it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, go, show thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. Sinabi ron 3 years. Pero sinabi rito sa James chapter 5 verse 17, mga minamahal, sabi ng James chapter 5 verse 17, Elijah was a man subject to like passion as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Imagine. Sa galit ng ating dakilang Diyos, mga inmahal, pinatuyo niya ang lupa. Buong daigdig. Hindi niya pinaulan for 3 years and a half. Nakikinig po? Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. 3 years and a half. Pang-apat na binibigay niya, pestilences. Dito tayo tatamaan, mga minamahal, sa panahon natin. Pestilences. Mga kapatid ko. Jeremiah 21 verse 6, and I will smite the inhabitants of this city, both man and beast. They shall die of a great pestilence.
So, ang galit ng ating dakilang Diyos, nagpupuyos yan sa tao, mga mahal, kapag umaapaw na yung kasamaan ng tao eh. Galit na galit ng ating dakilang Diyos sa tao. Hindi po ititigil ng ating dakilang Diyos yung tao, mga minamahal. Hindi ititigil ng mahal na Panginoon yung salot sa tao, mga kapatid ko, sa panalangin po ng ating religion. Yung religion made by men, mga mahal. Hindi po, mga kapatid ko. Tingnan nyo, Jeremiah, mga kapatid, chapter 14, verse 12. Yung mga tao noon, nagpa-fasting pa. Nagpasting pa, umiiyak pa, mga minamahal. Sila po'y humihingi ng tulong sa mahal na Panginoon, pero hindi nakinig ang Diyos. Jeremiah chapter 14, verse 12, when they fast, I will not hear their cry. Kung sila'y mag-aayuno, sabi ng mahal na Panginoon, hindi ko diringgin ang kanilang mga dalangin. And when they offer burnt offering and an oblation, I will not accept them, but I will consume them. Grabing galit ng Diyos. By the sword, and by the famine, and by the pestilence. May Tagalog po ba tayo niyan? Yung Jeremiah 14:12, meron tayong Tagalog? The whole time. Pagka sila'y nag-aayuno, hindi ko didinggin ang kanilang daing, at pagka sila'y naghahandog ng handog na susunugin at ng altar, hindi ko tatanggapin, sabi ng ating dakilang Diyos. Kundi aking lilipulin sila ng tabak at ng kagutom at ng salot. Mga mahal. Natandaan nyo ba? Naalala nyo ba, mga kapatid? Pagpasok po ng year 2020, January, di ba mga minamahal nagprosesyon sa Quiapo? Yung Black Nazarene? Pagkatapos magprosesyon, mga inmahal, anong dumating sa ating bansa? Puro salot eh. Naalala nyo? Puro salot. Sumabog ang Taal Volcano, mga inmahal. Lindol, mga bagyo, mga baha, mga minamahal. Sunog. Ano pa, mga kapatid? May mga na-aksidente, mga minamahal, yung mga basis na huhulog. Ano pa? Ang dami, mga mahal. Ito po yung pinakamatindi ngayon. Yung coronavirus. Mga mahal. Amen. Si praise the Lord, mga mahal ko. Wala pong mga minamahal naging maayos. January, hanggang ngayon, mga mahal, April, wala pa rin mga minamahal. Good news. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, iba't ibang mga probinsya, mga mahal, nagprosesyon din. Mga kapatid ko, iba't ibang probinsya sa ating buong bansa, may mahal. So, puro salot ang dumating sa ating bansa. Mga minamahal ko. Deuteronomy chapter 28, verse 21. The Lord shall make the pestilence cleave unto thee, until he have consumed thee from off the land, whither thou goest to possess it. Tingnan niyo yung Tagalog niyan. Ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. Ngayon, mga minamahal, sino po ang magpapatigil ng salot? Sino ang magpapatigil, mga minamahal, ng galit ng Diyos? Meron po. Meron po, mga minamahal. Sa Old Testament, ang ginamit ng mahal na Panginoon Diyos, si Moses. Si Moses po ang nakapagpatigil ng galit ng Diyos. Numbers chapter 16, verse 48. Tagalog. At siya'y tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay, at ang salot ay tumigil. Amen. Panahon ni Moses yan, mga mahal. Nung yung salot, mga kapatid ko, ay dumating sa Israel, mga mahal, dahil sa kasalanan ng Israel. Kapag nagkakasalang Israel, may mahal, inuunat ng mahal na Diyos yung kamay niya para salutin ng Israel. Noong panahon na yon, mga kapatid ko, si Moses nandun. Sa tuwing si Moses ay mag-intervene, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos at sa Israel, napapawi ang galit ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Naalala ko tuloy, mga kapatid, nung ang mahal na Panginoon, galit na galit siya sa Sodom at Gomorrah. Gugunawin niyang Sodom at Gomorrah, mga mahal. Nag-intervene si Abraham. Sa Genesis chapter 18, sulat niyo na lamang.
Verse 23 hanggang 32. Mababasa niyo po dyan sa inyong mga bahay. From 50 saints down to 10 saints, hindi gugunawin ng dakilang Diyos ang Sodom at Gomorrah. Sabi ni Abraham, mahal na Panginoon, kung makasumpong ako ng 50 banal sa Sodom at Gomorrah, gugunawin mo pa ba? Sabi ng mahal na Panginoon, Abraham, dahil sa iyo, sa 50 banal, hindi ko nagugunawin. Walang 50 na banal. Mahal na Panginoon, kung merong 4 na po, gugunawin mo pa ba? Dahil sa iyo, Abraham, hindi ko nagugunawin. 4 na po. 30, wala pa rin. 20, wala pa rin. Huling-huli na lang, mahal na Panginoon, ako'y makikiusap. Kung may 10 akong makita na banal sa Sodom at Gomorrah, gugunawin mo pa ba? Sabi ng mahal na Panginoon, Abraham, alang-alang sa 10, hindi ko nagugunawin. Nagbibigay ang dakilang Diyos ng pagkakataon sa tao na makapanumbalik sa Kanya. Amen? Ano ba itong nangyayari sa atin? Hanggang ngayon, mga minamahal, nandito pa rin yung coronavirus sa ating bansa. Alam niyo bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, mga minamahal, ito'y panawagan ng mahal na Diyos sa ating lahat na tayo po'y manumbalik na sa mahal na Panginoon. Bago niya ibuhos, mga minamahal, yung kanyang nagpupuyos na galit. Bakit nagbibigay ng salot ang mahal na Panginoon? Dahil ang mga tao, mga minamahal, ay malayo sa presensya ng Diyos. Walang panahon, mga minamahal, sa pagsamba. Kaya itong mga minamahal, sarado lahat ng business, sarado lahat, mga minamahal. Pati mga sasakyan, wala, sarado, mga kapatid ko. Pati yung EDSA ngayon, mga minamahal, sa Quezon City. EDSA. 7 kilometers lang yan, mga minamahal. Pag tinakbo mo yan ng may traffic, 2 hours to 3 hours. Pero ngayon, matakbo mo lang, mga minamahal, ng 20 minutes. Walang sasakyan, mga minamahal. Walang tindahan. Wala lahat, mga kapatid. Amen. Bakit pinahintulot ito, mga minamahal? Para gisingin ang mga tao na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, mga minamahal, kundi sa salita ng Diyos. Mga minamahal, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Amen. Praise the Lord. Kaya ngayon, mga mahal, na-realize natin, ang sarap pala ng buhay kapag may panahon ka sa pamilya. Ang sarap ng buhay kapag may bonding kayo ng pamilya. Ang sarap pala ng buhay, mga mahal, ang haba pala ng oras mo para manalangin. Magbigay ng oras sa mahal na Panginoon, mga mahal. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, yung ibang mga kapatiran natin sinasamantala. Meron na pong nakapag-longer fasting, mga minamahal, dito. Mula nung mag-lockdown, mga minamahal, hanggang ngayon. Fasting pa rin, mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pagpalain ang buhay ninyo ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, magugulat kayo sa pagpapalang ibubuhos ng dakilang Diyos sa inyo. Purihin ang manapin sapagkat iginugol nyo ang inyong panahon, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon sa pag-aayuno. Sa pagpupuri sa Kanya, mga mahal, araw at gabi sa lugar na ito. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal ko. So maglingkod tayong lahat sa ating dakilang Diyos sa buhay. Isuko natin ang buhay natin sa mahal na Panginoon. Hindi para sa atin, mga mahal, ang nakakamatay na coronavirus na ito. Hindi para sa atin ito, huwag kayong matakot, mga mahal. Tayo po ay mga chosen people of God. Tayo po, mga mahal, ay spiritual Israelites. Chosen people of God. Amen. Mga mahal, nasaan ang Gosen ngayon? Nasaan, mga mahal, yung lugar ng mga Israelites na hindi po, mga mahal, dadapuan ng mga spirit of death, yung Church of the Living God. Pag nandito ka, mga minamahal, protektado ka ng ating magbait na Diyos. Amen. Kaya mga anak ng Diyos, huwag tayong magkulang sa panalangin. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga mahal. Hallelujah. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 9, sa atin ito, mga mahal, pangako ng mahal na Panginoon. For God hath not appointed us to wrath,
but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Ganda po ng talata. Tingnan natin sa Tagalog, may mahal. Sapagkat hindi tayo tinalaga, tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Kaya mga minamahal, salutin man ang buong bansa. Pero ang mga anak ng Diyos, kapag nagtipon-tipon tayo sa inyong mga bahay ngayon, mga mahal, dito kami sa ating chapel, naka-tune in tayo lagi. Ang puso natin, isip natin, nasa mahal na Panginoon kahit nabas na sa bahay ka. Huwag ka matutulog, mga mahal, pag panahon na nanonood ka ng ating webcast. Dahil maraming unan dyan, maraming kumot dyan sa iyong bahay. Amen? Mga mahal, seryoso, mga kapatid ko, pagtrabahong kaligtasan. Kami na nandito nakadama ng presensya ng mahal na Panginoon. Alam po namin nakakadama kayo sa inyong mga tahanan. Ang presensya ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Amen? Sapagat ang mahal na Panginoon nakatingin siya sa ating mga puso. Mga mahal. Tinitingnan niya mga kapatid ko kung gaano kakasabik sa pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Sabi ng pangako ng mahal na Panginoon, hindi tayo tinalaga ng Diyos sa kanyang galit, kundi sa kaligtasan. Amen? Amen? Praise God. Pero sa sanlibutan, sabi ng Numbers 14:12, mga minamahal ko, I will smite them with the pestilence and disinherit them and will make of thee a greater nation and mightier than they. Kung may Tagalog tayo niyan, bago tayo umawit, mga mahal, napakaganda. Numbers chapter 14, verse 12. Tagalog, mga kapatid ko. Aking sasaktan sila ng salot at hindi ko sila pamamanahan. Sino yon? Yung mga makasalanan. Pero anong kasunod? At gagawin kita na isang bansang malaki at matibay kaysa kanila. Amen. Amen. Praise God. Tayo po'y nalulungkot, mga minamahal, sa mga bansang apektado ng coronavirus, mga kapatid. At lalong-lalo na po sa dako ng Italy. Marami tayong kapatiran sa dako ng Italy. Mga minamahal, libo-libo po ang nangamatay na ron. At mga minamahal, talagang makita mo sa balita, hindi na po kakasya, mga minamahal ko, dun sa crematorium nila. Naghahanap sila ng ibang lugar, mga minamahal, para sunugin yung mga bangkay, mga kapatid. Yung iba binubuldoser na. Grabe, killer talaga, mga minamahal, ang coronavirus. At alam niyo ba kung ano yan, mga minamahal? Galit ng Diyos yan eh. Galit ng Diyos yan. Mga minamahal. Kahit sabihin na natin, mga kapatid ko, ano man yan, galing man yan, mga minamahal, sa daga, galing man yan sa bat, mga minamahal, man-made man yan, mga kapatid ko, galing ng Wuhan. Mga kapatid, alam ko na yan po ay instrumento lang ni Satanas, yung coronavirus, para gusto niya kanyang patayin ang lahat ng tao. May mahal. Lalo na yung mga walang kaligtasan, yung mga hindi naglingkod sa mahal na Panginoon, may mahal, yung mga walang Espiritu ng Diyos, papatayin niya kaagad yan, may mahal, para makasama niya dun sa dagat-dagatang apoy. Pero salamat sa mahal na Panginoon, may mahal. Sapagkat yung proteksyon, pag-iingat, yung dugo ng mahal na Panginoon, mga kapatid, ang bumabalot sa atin. Amen. Praise God. Kaya doon po sa mga baguhan, mga mahal, kung meron man, mga kapatid, ini-invite namin kayo, in-encourage namin kayo. Ito po ang oras, ito po ang takdang panahon, mga mahal, na paglingkuran natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga kapatid, habang tayo po'y naghahanda sa ating awitin, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Kung alam po natin yung hawak-hawak pa rin, ating awitin, mga singers, tulungan ako, mga mahal. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen, amen. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo akong pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo.
Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, subok may nasa akin, pangako mo laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mayagin ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Minsan ba po? Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating pa ng unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito ay nasa iyong mga kamay, panghawakan mo, Ama, upang ako'y huwag mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin.
sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Yes, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga baguhan, mga kapatid. Mga mahal, sundin niyo po ang aking mga panalangin. Tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Mga minamahal, buksan natin ang ating puso. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, siya po'y Espiritu. Hindi natin siya nakikita. Mga minamahal ko, nasa atin siyang kalagitnaan sa mga sandaling ito. Mga minamahal, taos sa puso, mga kapatid, kausapin natin siya. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa inyong mga salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan, isang marumi sa iyong harapan. Ngunit ako'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Nanunumbalik ako sa iyo. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan mula sa araw na ito. Aking pinagsisihan, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian. Sampu ng aking mahal sa buhay. Maglilingkod kami sa iyo, mahal na Panginoon. Iibigin ka namin, dakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, aming hinihingi. Amen. Kami pong manalangin para sa inyo, mga mahal. Dakilat mapagpala namin Ama sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito. Pagpalain niyo, dakilang Diyos, ang lahat ng mga tumanggap sa iyong dakilat marilag na pangalan. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, Diyos, hallelujah, Lord God. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo silang tunay mong anak ko, Diyos, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, nagabagmana ng buhay na walang hanggan. Mahal na Panginoon, ganun na mga loved ones, so God. Lord, in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Makabalik po kayo sa inyong upuan. Mahal, God bless you po, mga kapatid. Kulang na lamang po sa inyo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus para kayo po yung maging tunay na anak ng Diyos, mga mahal. Praise God. Tayo po'y dumalangin sa ating mga pangailangan. Mga minamahal, hallelujah. Tayo po'y tumayo, lumuhod. Mga mahal, nasa inyo po yun. Sama-sama po tayo, mga kapatid. Bagay sa inyo mga tahanan, mga mahal namin mga kapatiran. Mga kapatid, huwag niyong hayaan, mga minamahal, na tayo po ay magpabaya sa ating mga kaligtasan. Mga minamahal, malapit nang babalik ang mahal na Panginoon natin. Hallelujah. In the name of Jesus, mapagpala na yung sa langit o Diyos, sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, sa lahat ng mga anak, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, amang banal, hallelujah, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng nakikiisa sa kanilang mga tahanan, maging sa dakong ito, mahal na Panginoon o Diyos, nakikita mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. Dakilang Diyos, hallelujah, Lord God. Higit, mahal na Panginoon namin dalangin, patuloy mong panghawakan. Mahal na Panginoon, lalo't sa panahon katulad nito, mang banal, dakilang Diyos, hallelujah, Lord God. Dalangin namin, mahal na Panginoon, hallelujah, Lord God. Patuloy mong hawakan ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Takpan ng banal mong dugo, o Diyos. Mahal na Panginoon, na mong hayaan naman banal, Lord God, maapektuhan ng mga coronavirus na ito, mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah, patuloy mo gawin mapagtagumpay ang mga anak, mahal na Panginoon, in the name of Jesus, alisin mong problema, kahirapan, karamdaman, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, dinggin mo ang mga dalangin o God, Lord, in Jesus' name we pray. Amen and amen, hallelujah. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Minamahal ang kaliwang kami, patong sa anumang may ating nararamdaman sa ating katawan, mga kapatid ko, kaliwang kamay. Mga kapatid, sama-sama natin sawayin in the name of Jesus. Kahit anong karamdaman, cancer, magmahal, leukemia, TB, diabetes, mga kapatid ko, in the name of Jesus, cast out from me, in Jesus' name. Magmahal, hallelujah. Lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, asthma, goiter, diabetes, cast out in Jesus' name right now. Cast out. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Problema, malutas ka sa pangalan ni Jesus. Problems be solved. Vices be gone. In Jesus' name. In Jesus' name. Poverty, cast out in Jesus' name. Unbelief and doubt. Coronavirus, cast out in Jesus' name. Coronavirus, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. May mahal, tumayo tayong lahat, mga kapatid. Tayo po'y magtaas ng ating mga kamay. May mahal, tatalon po tayo. 3 beses, sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord, may mahal. 3 times po, mga kapatid, galing sa ating mga puso. May mahal, sigaw po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Jump.